parang auction yung project na present. Open po. I mean, pagka po ito'y with the presence of those qualified contractors, given the project name and then the ABC, the approved budget for the contract, personally po, contractors can make like an auction na magkano proyekto, 100 bilyon. O ikaw, contractor A, magkano ang bid mo dyan? Siyempre po, legalan na po lahat yun. Present po sila. Pagka po sila nag-offer, personal po, nanduro na po yun. Wala na pong kasi, of course, before the auction, their documents must already be, nakita na po lahat. Parang they are really qualified for the project and they can be included in those possible auctioneers. So, pwede po siguro yung ganon. Para, pagka po ganon, wala pong nakasisiguro na sa bidding. Maaari pong... Oo. Yes po. So, Mr. Chair. importante rin na yung pick-up, malinis yung mga magbibid, di ba? Yes po, Mr. Chair. Ang sabi ko nga po, contractors could have been qualified and with their status regarding their experience, etc., etc. And once qualified, they can be included in the auction. Pag nag-auction ba, bidding, open, ganyan. Mawawala yung 3% ni Kamote, 2% si ganon. Open na Mawawala po. yun, Open na po, Mr. Chair. Sapagkat... Hindi na kailangang suhulan yung mga Tingin ko po, mahihirapan na po nilang magawa yung gusto nila kasi anybody can just join the bidding. Mr. Chair, Yeah. with the indulgence Senator of the Torres Senate President, Yusek Bernardo, maganda ho yung panukala ninyo, pero minsan ang problema po, yung mga district engineer, mga politiko po ang naglalagay. Me and you, alam ho natin yan. I mean, it's been the practice. Ilalagay ni congressman yung kanyang district engineer dito. Kagaya ngayon ni ito, pag nasibak ito mga ito, di may papalit. Bata ni ganito, yung bata-bata system. Kaya yung sinasabi yun ninyong bidding, syempre, gagawa ng paraan din ng district engineer na para hindi manalo yung iba kasi nga, siya may utang na loob, tapos pondo pa ni congressman, tapos tao pa siya ni congressman. Di ba? Paano yung... wala din eh. Kaya kahit sabi mo na lowest bidder, things like that, may auction, pero kung bata ni congressman yung district engineer, yung assistant district engineer, na siya ang naglagay dyan, inalagaan niya from pinaka-lowest ranking na engineer sa DPWH, tumaas nilagay niya sa pwesto, di ba? How do you address that, Yusek? I think, Mr. Chair, pagka po naka-open talaga to sa public, kahit po kung sino mang appointee po ng congressman or whoever na tinulungan ng congressman, hindi po siya pwedeng makialam doon dahil pagka po nasa sistema ng ganon and all those auctioneers are qualified, already have been pre-qualified, alam po sila, ibig sabihin may capacity po sila, may experience po sila, financially capable, and they did those projects ng nasa proseso. Wala pong makakakwento kasi kahit sino po pwedeng sumali basta qualified. Mr. Chair, with the indulgence of the Senate President again, may ginanda ba nung ginawa itong, I don't know kung kanino administrasyon, na RD po pwede na mag-decide ng bidding pag 150 million or less ang proyekto. Otherwise, dapat sa main office. Pero meron yatang, I don't know, pero I've read it na 150 pwede na mag-decide ang RD. And then, may bibigay niya kung kanino contractor. Dapat bang alisin na ito? Dapat main office na lang mag-decide na 150, 100, dito ang bidding, ito yung kaysa sa kasi I'm sure if you favor ng regional director, Yusek. Babalikan ko po yung sa naalala ko po. It was during the time of Secretary Mark Villar when we increased the capabilities of district into 100 million. Later on po, nung panahon po ni Secretary Bunoan, I think it became 150. While in the region po 300, naging 400 million na po ngayon ang capability. But that does not guarantee po that the regional director can just tell the back na ito manalo kung naka-auction pong ganon. Sapagkat ang back po, it's a different, although sinasabi natin na tao din ang director yan, tao rin ang district engineer. Pero po pag may committee po at nasa publiko po ito, nakikita po ng lahat ng tao. At kumbaga sa auction po yung nagtatawaran, wala na pong dayaan doon sa akin pong palagay.
Pero how would you address, Yusek, yung kagaya ng ginawa ni Diskaya, 4 na kumpanya, St. Gerard, St. Timothy, pagsasalihin niya lahat yung 3, 4, tapos kunwari sila lang naglalaban-laban, wala talagang actually nakalaban. How will you address that naman? I mean, walang alam yung back na isa lang pala ang may-ari ng kumpanya na yun. Kasi may mga balita ako na iba-iba or mag-uusap-usap, magkakaibigan na kontraktor. Sali ka dyan, meron ka 1%. Pag natalo ka, etc., ako nang bahala. How do you address that again? Case po ng mga Diskaya, I think, parang naging ano lang din po ng DPWH yun, nung ibang mga ano na hindi nila tiningnan mabuti na itong mga ito isang kumpanya lamang. Actually, talaga pong bawal yun. Hindi naman po pwede. Kahit dalawa lang po ang magkalaban na isang kumpanya bali ang may-ari, hindi po pwede yun eh. So, bawal po talaga yun. Ngayon, sa pagsali po naman sa bidding, bakit po nila makukuha niyan kung sakaling lahat naman ng qualified sa buong Pilipinas at halimbawa po, nasa Metro Manila yung project, kahit po taga Region 3 na qualified talaga, pwedeng sumali. Hindi po malilimitahan ang mga contractors dito. If earlier, there could have been some evaluations of these contractors and anybody can join if they are qualified. Okay. Okay, that's one way of trying to address it. Ano? Isa sa mga pwedeng solusyon natin, open bidding. Engineer Alcantara, kayo naman. Mr. President, Mr. Chair, I agree po dun sa sinabi niyo, Bernardo, pero meron pong siguro dapat mag-add po tayo ng additional ruling regarding mga contractor. Kasi po, halimbawa po open bidding. I think the DPWH cannot control naman po fully kung sa labas naman po mag-uusap lahat yung mga contractor na yun eh. Pwede po sila mag-auction na, o ako o ikaw, ito lang sasabihin mo during the auction. Maganda po yung suggestion ni Yusek Bernardo po. Ang ano lang po, siguro sir, ma-implement, dati po kasi pag 2 beses kang natalo, may 2 strike o 3 strike policy po kami. Yun po siguro dapat higpitan po doon. Halimbawa po, nag-join ka po sa bidding, natalo ka po ng 3 beses. Medyo ano na po yun parang questionable na po bakit natatalo ka lagi. So doon po nagkakaroon. Siguro po, higpitan lang po yung implementation ng 3-strike policy. Actually, meron na po dati po sa DPWH po noon. Para hindi po laging talo kung sino man po yung nagpapatalo. Ganun po na lumalabas na loser. Yun po yung maiano ko, Your Honor. Kasi po nag-uusap, may mga contractors association po, bawat lugar, may possibility. Hindi ko po sinasabing baka lang po, may possible na sila lang din po mag-uusap. So, makakapag-bid din po sila ng kanya-kanya. So, currently, walang 3-strike policy? Currently, walang 3-strike policy? Yusek Bernardo? Mr. Chair, if I may correct Engineer Alcantara, yung po sinasabing 3-strike policy are 3-strike violations po or 2-strike violations. I mean, earlier po, when a contractor joined the bidding and there were deficiencies in his documents or whatever that may cause him to be disqualified, yun po yung first offense. Halimbawa po, hindi siya sumaling bigla. Kung bumili siya ng dokumento, hindi po siya sumali. Yun po yung 1 strike na po yun. Ang losing 3 times or 2 times in the bidding will not you will not be given strike policy. Pagka po tama po ang dokumento niya. Walang ganon, walang ganon. Doon lang sa mga documentation kung nagkakamali. Engineer, Yun po yung ibig sabihin, sir. Kasi meron po mga sumasali po na matatalo, pero yung dokumento po talagang parang hindi naman po talaga panlaban, Your Honor. Yun po yung ibig sabihin, Your Honor. merong isang idea, both of you can answer. I'm not sure kanino ko narinig ito. Either isa sa mga tulpo Either Rapi or Erwin to Narinig ko. Sabi niya, bakit di raw alisin yung district? Wala nang kontrolado congressman. Ilagay na sa regional. Or lakihan yung, or itaas yung district into the regional. Ano tingin niyo ron? I'm sorry, it's Senator Marcoleta who said that idea. Anong comment niyo po? May I po, Mr. Senate President?
ang hirap po dyan, ang region po ay location po. Halimbawa po, ang region po ay halimbawa po, kamukha po ng nasa NCR. Medyo magkakalayo din po yung area. I think, halimbawa po, sa isang probinsya, halimbawa, na regional office, say Region 3 po, Mr. Chair, na nasa Central Luzon, nasa Pampanga. The area of jurisdiction of Region 3 are all in, let's say, Bulacan, Nueva Ecija, nasa Bataan. So magkakalayo po ito. And doing one, if it will be implemented by only one office in a location na medyo malayo po, ganun po katagal yung coordination. Medyo mahirap pong kunan yung opisina ay nandun lang. While it can be possible po na ganun. Pero ang una po namin naging plano nun, na narinig ko, is that ang i-abolish nung una, region. District po ang ititira. Yun lang po, Mr. Chair. I just want to feed in this Baliktad initial... naman. Nung po. Anong magiging pabor nun? Ano magiging mabuti ng mawala yung region at yung district lang? Mr. Chair, hindi na nga po natuloy yun kasi ang unang-una pong ayaw pumayag doon yung ating mga kaibigan dito sa lower house, I think. Kasi yun nga po yung ano. While the projects can be implemented by the region, still, they can talk naman po to the Sino to the yung mga regional kaibigan yung ayaw pumayag sa lower house? director. Mahirap po magsabi ng pangalan, Mr. Senate President, di po? Okay, so the suggestion of Senator Rodante has been answered. I will try to look into the suggestions about the issue of bidding. Thank you, Mr. Chairman. Senator Erwin Tulfo. Yes, for Mr. second Chair. round. Yes, Mr. Chair. Tatanong ko lang po itong mga district engineer natin, sila Engineer Alcantara, JP Mendoza, and si Bryce. Do you think reshuffling now ng mga district engineer makakatulong yon pag ni-reshuffle nationwide? I mean, alisin na. Kasi bata-bata system ang nangyayari dyan eh. Hawak ng mga district congressman, yung mga district engineer. Pag i-reshuffle kaya, do you think makakatulong ito, Engineer Alcantara? Your Honor, sa palagay ko po, case-to-case basis po, ano, halimbawa po, kung talaga naman pong mapoproteksyonan ng department, yung mga district engineer, let's say po, yung sinasabi nga po ng ating Senate President at ni Chairman na ito utos ng ganito, utos ng ganito, kung maninindigan naman po talaga, kasi po ang worry lang po talaga ng ibang district engineer pag hindi po papalitan po eh. Kung madedepensahan po kami ng department, you can stay as long as you're in within the policy of the department. Palagi ko po mas okay po yung ganun. Rather than doon po sa i-reshuffle po, pwede rin po. Kaya lang siyempre po, kung dadating din sa ibang lugar, at ganun din po yung magiging mangyayari, Your Honor, hindi po magiging functional din po. Nilipat po sa ibang lugar, ang nasusunod din po yung nandun, hindi po magiging effective yung pag-shop. Siguro po, ang pinakamaganda po, para personal ko lang to, Your Honor, kasi po kadalasan pag nagagalit yung pupunta sa department, palitan itong DE, ganito, alisin. Siyempre, nangangamba naman po yung mga ibang DE na malayo o maalis po doon sa Kahit hindi siya ang naglagay ng, say, kahit hindi inilagay ni congressman yung district engineer, pwede siya pumunta sa DPWH main office at sabihin kay secretary, palitan mo ito. That's how powerful they are? Or pagbata niya lang hindi sumunod? May mga ganong cases po, pero hindi ko po, I cannot speak for others po, Your Honor. Medyo indulgence po. Engineer Bryce, do you think? I mean, we'll find a solution dito para maiwasan na itong mga ganitong klaseng activity. Do you think mas maganda i-reshuffle yung mga DE para hindi nagkakila, hindi walang affiliation, friendship, ika nga, na benefactor, yung mga DE, syempre, tataro na utang na loob sa congressman. Tingin ko po mas makakatulong po yung suggestion ni Boss Henry, yung kailangan po panindigan ng department na kung tama naman po yung ginagawa ng district engineer through the policy of the department is hindi siya pwedeng tanggalin ng basta-basta ng politicians po.
Engineer Mendoza, you agree? Pag hindi mo sinunod yung gusto ni Congressman na ipanalo yung kanyang kontraktor, masisibak ka sa pwesto? Depende naman po yun, sir. Kumbaga, nire-recommenda po yun ng may mga sitwasyon naman po na nirekomenda ng congressman yung contractor. Minsan, dumarating din sa punto na nung dati po, nagkakaroon din ng labanan sa bidding. Meron naman din pong mga punto na yung kung sino yung nirekomenda, yun yung nananalo sa bidding. Let me go to Yusek Bisnar. Former DPW Secretary Bonoan allowed delegating the authority of district engineers to procure, implement, and approve the plans, programs of work, and approve budget for the contract. Wala pa bang inaalis, hindi pa inaalis ito ni Secretary Vince Dizon o binago na ito? Kasi parang lahat binigyan ng authority and district engineer. Procurement, implementation, approval ng plans, program of work, approve budget for the contract. If nakita na ba ito? May plano ba si Secretary Dizon na alisin na ito? Mr. Chair, I think yun po ang plano po ni Secretary Vince. Aside po sa pag-reduce nung threshold na nabanggit po kanina, from 400 million to 200 million ang region, and then from 150 to 75 million. Kasama na rin po yung ibang safeguards na na-mention niyo po, Your Honor. At present system, who checks the splitting of plans? Yung plano. Dito sa splitting of plans and POW for critical infrastructure projects to phases just to fit the delegated authority of the concerned implementing office. Nakalagay dito po, shall not be allowed, pero inaalaw po ito. Your Honor, lahat po ng plano ng lahat po ng projects, proposed projects, lahat po yan ay dadaan sa under the office of the USEC for planning, Your Honor. Okay. My next question also, have you started o may task force na bang itinatag si Secretary Dizon para i-check yung mga project dito sa Bulacan, lalo sa First District, dahil sabi ni Engineer Bryce dati mukhang substandard ang karamihan sa ginawa nila. Have you already done that? Your Honor, DPWH po is fully supporting the efforts and investigations of the ICI, the DOJ, NBI. No. You did not get my question. The question is, kumikilos na po ba kayo because tao nyo dati nagsasabi karamihan ng proyekto sa First District ng Bulacan substandard. Be it vertical project or horizontal. When you say vertical po, mga building po yun, mga eskwelahan, mga hospital. Paano kung earthquake, tinamaan tayo ng earthquake, baka intensity 6 lang, durog na yung building dahil substandard po. Chinek nyo na po ba? Alam mo, usong-uso ngayon ng earthquake sa buong Pilipinas. Have you done that, DPWH? Yes, Your Honor. Aside po doon is panay bagong officials po from Central ang nilagay po dito sa First District Engineering Office. And together with the other agencies, kami po ay nag-inspect ng lahat po ng proyekto. We started po with flood control projects and then going towards the other infra projects of the department, Your Honor. Siguro kailangan ho natin, Yusek, bilis-bilisan na pag-i-inspect, lalo na po, okay lang po yung kalsada substandard po yan, madudurog, masisira, magka-crack. Pero pag building po, inexcusable po yun. Pag may earthquake at naguho, lalo na po eskwelahan, may mga bata, may pasok, biglang gumuho dahil may earthquake. Kahit anong tabon yung training natin na duct and cover, pag bumagsak na po yung bubong, kisame, so dapat ma-check natin because your former engineers told us before
na he believes na substandard ang karamihan ng mga proyekto nila doon sa first district. So you have to do it quickly, Yusek Bisnar. Kasi nga po, mukhang eto na yung mga earthquake, linggo-linggo. Hindi pa natin nararamdaman dito sa Luzon, salamat naman sa Diyos, pero sa other regions nararamdaman na. So I think kailangan po ninyong bilis-bilisan na magkaroon ng inspeksyon and to certify na pwedeng gamitin yung mga building na itinayo nila doon sa first district. Yes, Mr. Chairman. All right. Now, isa pa hong question ngayon. Kanina natanong na po ito ni Senator Ontiveros. Ito pong DENR, tungkol nga po doon naging issue na pagtatayo po ng kabahayan doon sa kabundukan sa Cebu. And then sinasabi po kanina ni Direktora Abrera na may mga permit, may mga sumunod sa kalakaran, patakaran. Pero paano ho yun? Paano natin papaliwanag sa taong bayan na kabundukan po yung magtatayo tayo ng bahay doon? Kahit na sabihin natin pinag-aralan, may mga studies tayo doon. Mr. Chair, Your Honor, may share to you po yung naging findings po ng team na na-create ng DNR. Kasama na po yung sagot doon Pero Senator Erwin, hindi ka pa naka-take out, ano? Tapos na. Thank you. Thank you. Go ahead. Yeah. Thank you, Your Honor. Noong pong November 6, so 3 araw pagkatapos po nung bagyong Tino sa Cebu, sa Central Visayas, nag-form na agad kami ng team sa DNR, kasama po yung Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, at yung Pedro Center po ng DNR, kasama po yung city government ng Cebu at yung barangay po, yung Ground Zero Barangay, Guadalupe. Ang nakita po namin dyan, Your Honor, ay yun pong meron pong pagpuputol ng puno. Mahigit 700 puno po yung naputol nang wala pong permit sa DNR. Pangalawa po, out of 33 conditions dun sa kanilang environmental compliance certificate, 10 po doon yung na-violate. Isa po dito ay yung out of 17 na retention pond po na ginawa, supposed to be nasa plano, ay nag-collapse po yung 2. So yun po yung naging nakakontribute doon sa down barangay. At pangatlo po, yung EGAR nila, yung engineering, geological assessment po nila, geohazard assessment, ay kulang po sa entire area. So ang action po na ginawa po ng DNR ay pinatawag sila at napatunayan talagang walang permit. Doon po sa pagpuputol ng kahoy po, Your Honor, definitely a criminal charge po ang ipapile sa kanila under Section 77 of PD 705. Sigurado na po yun at nalaman na namin kung sino yung presidente po ng kumpanya. Ang sabi po nila, meron silang subcontractor, o sige, kasama na yung presidente, whoever's the owner of the subcontractor. So, pangalawa po, dun sa 734 seedlings puno po na pinutol, Your Honor, sa batas po, kailangan silang mag-replace ng 100 puno kada isang native trees na pinutol. So, that's more or less 73,400. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit, kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang project. 140 hectares po yan, by the way, Your Honor, malaki. So kailangan itanim nila yan. Kung sobra yon, pipili po kami ng mga katabi o yung mga kabundukang malapit doon para doon itanim. Sa kanila po yung gastos. Para po dun sa na-breach, kailangan pong i-repair nila yun po. At para po sa kaalaman ng committee at ng publiko po, stop po ngayon ang operation ng Monterrasas de Cebu. Meron na pong notice of violations at stoppage order. At I can assure you po, as of Wednesday, hindi na po sila mag-ooperate. Except yung i-repair po yung nasirang detention fund at saka i-dissolve po nila kasi baka bumalik po yung bagyo po. So, yun po yung gagawin. Kailangan may instant forest sila. At hindi po yun malilip. Wala pong gagawin. Ngayon po naman, Your Honor, yung assurance po ng tanong nyo, paano naman po yung mga development,
Ang pagkakamali po kasi, Your Honor, pag na-issue ng ECC, akala nila permit na yan. Assurance, nakalagay lang sa wall nila, o may ECC na ako, mag-operate na ako. Mali po yon. Kasi yung ECC po, may set of conditions yan. Kaya po dapat sila, isa-isa po ay tinitingnan nila kung sinusunod ba nila yung environmental compliance certificate. Meron pong pollution control officer, lalo na po ito, napakalaking kumpanya nito. Natitingin po dun sa isa na condition po. Para naman po, kahit na itong land development, unfortunately, Your Honor, titulado po itong 140 hectares. 118 titles po ito na nabili siguro ng kumpanya, pinagdikit-dikit nila at dinevelop po. At for legislation purposes, gusto kong i-share na meron po kasing batas, Your Honor, Presidential Decree 1998, signed in 1985, na ini-exempt po ang Cebu at ang Benguet na those lands more than 18% slope can still be categorized as alienable and disposable. Kaya po pala marami ding development yan na titled property, even though you can see, napakataas na niya na, bakit titulado pa yan? So yun yung siguro, and these are all titled. What we can do is just to be very strict in terms of monitoring because we cannot prevent them from developing the area into subdivision. Kaya lang po, Your Honor, tama kayo. Dapat bantayan natin ho ng mabuti at sila naman ho, being responsible, should also be doing their their part para po naman ma-maintain kasi this is where they're going to do their business, nasa taas po sila kasi. So ang yun po kasi talagang mainit po yung tao po, Your Honor, sa Monterrasas de Cebu. Pero I can assure you po, kaya lang we cannot show it dito po sa atin, but we can submit it to you, na doon po sa mga nabaha. I'm not saying na hindi po naging contributory Monterrasas de Cebu. Pero ito po, example lang po. Doon sa grabe po, yung patong-patong yung mga sasakyan nakita natin sa Villa del Rio, under po ng Butuanon River. Ang distansya po ng ilog ng Butuanon is 8.39 kilometers from the Monterrasas. At yung pong Pulang Bato, 9 kilometers. At yung Mandaue po is 8 kilometers away. Hindi po namin sinasabi na walang naging pero may naapektuhan po doon kasi pinag-aralan namin yung watershed, hindi talaga directly makorelate doon sa naging matindi ang bahaan. Pero ano po yung instruction ng aming kalihim? Ini-evaluate na po namin lahat ng land development dito sa Cebu. Unfortunately, marami po talagang development sa highland areas kasi this is where siguro maganda po yung Let me cut you there, Yes po, Your Honor. Mr. Salak, right? Yes po. Meron ba kayong kasama dito from DNR main office? Meron ba kayong kasama other than Region 7? Wala ba kayong kasama from the main office dito? Wala. Kasi I would like to bring to the attention of the committee, kakaproblema rin ho tayo over the weekend. Well, hindi naman problema. Actually, papasalamat mga taga Luzon because of the Sierra Madre. Medyo nabasag yung lakas nung nabawasan yung lakas ni Uwan. Had it not been for Sierra Madre, sigurado po mas maraming fatalities, marami po nawasak. Unfortunately, may mga development na po. Okay, may mga mining, may mga logging. Hindi ko alam paano na-aprobahan yung isang mining company doon. At dahil mukhang ang sabi ho sa akin ng isang tiga DNR, sir, nakapasok po yan kasi nasa gray area siya. Wala siya doon sa protected area. Kasi pala po, ang ginawa ho ng may mga batas tayo na para sa Cagayan o Isabela lang po yung protected area. Pero other than that, yung mga lugar, wala po siya. Quezon, Vizcaya, Ecija, pati yung po dito sa may Montalban, yung taas po dyan, Sierra Madre din po. Hindi na po, ang reklamo ni Senator JB, dati nakakaakyat sila, nakakabisikleta sila dyan. Ngayon may mga gwardya na. Ang gusto ko sanang tanungin sa tiga DNR, pinag-aaralan nyo na po ba ito? Kasi tuloy-tuloy po yung development. Napakalaki pong portion na nakalbo na ng mining company na yon. So, and affiliated po yata sa Nickel Asia po yun. So we need to study this. Tapos marami po mga illegal logging. At saka logging mismo.
That's what we have to watch siguro. Hindi lang po ito sa kwan. Bago po siguro, kailangan ho tayo, dapat hindi yung reactive tayo, dapat proactive ho tayo. Kasi yung mangyayari, kagaya niya, yung sa Las Terrazas niya, pinag-aralan ngayon pa lang, pero sana nakita na kaagad dyan. Kaya mismo nagsabi, may mga violation, may mga pinutol na kahoy. I'm sure may violations dito mining company na ito. Kalbong-kalbo, yung ibabaw ng Sierra Madre doon sa may Isabela side. Tapos may mga laging companies. Tapos may mga resort na po ngayon dyan sa may Montalban. Ginawang lagyan ng mga swimming pool, subdivision. Baka pwede parating ho ninyo siguro sa DNR main office and gusto ho namin na report. Kailangan we have to protect the Sierra Madre, Mr. Salak. Yes, Your Honor. Pararating po namin. That's all for me, Mr. Chair. Before I recognize the next interpellator, Senator Risa, no? Meron lang follow-up question kay Undersecretary Bisnar. Meron bang progress report yung inspection nyo ng mga ghost projects, flood control? Initially, meron kayong nakitang 421, di ba? Out of 8,000. Yes, Mr. Chair. Okay. Ang total nito, 29.7 billion. Yes, Mr. Chair. Okay. 2023 hanggang 2025, 1.001 trillion. Meron ba kayong follow-up inspection sa iba pang mga flood control projects? Mr. Chair, let me clarify. Yung figure po na 421 came from the combined inspections po ng AFP, PNP, DepDev, Yeah, I know. and recently po yung DNR. With DPWH, di ba? Initially po, wala pa po yung DPWH doon. Initial field validation pa lang po yun, Mr. Chair. And then yung second part po, which was taken over by the ICI, doon na po kasama yung mga engineers to do the technical inspection and assessment. Based dito po sa magiging reports po nila, ito po yung magiging basis for the filing of cases, Your Honor. Yeah. So nag-increase ba yung 400? Actually, 420. Kasi yung office namin, nung nag-validate kami, meron double entry. So binawas namin, instead of 421, 420 lang yung ghost projects. Actually, meron ditong parang horror roll ito ng Bulacan First District. Sila yung top notcher with 31 ghost projects. Region 4B, 21, and so forth and so on. Now, ang concern natin is, ang total na flood control projects na yung appropriation, 1.001 trillion, ang nararating nyo pa lamang 8,000. So, ano yung progress report dito? Ilan pa yung nadagdag doon sa 420 na findings ninyo na ghost projects at saka kung saan sa lugar? Yes, Mr. Chair. Yung 8,000 po as of first week of October po yun. By November Yeah. po, nag-increase na po by 10,000. And So, out of 18,000, ilan na yung ghost projects nakita ninyo? kunin ko po yung figure, Mr. Chair. Sige, please. Yes, sir. From 420 to ano na number ngayon? Leading pa rin ba yung First Bulacan? Most likely, Mr. Chair. Okay, so out of 18,000 inspected, ilan na yung ghost projects? Pag kinonsider po, Mr. Chair, yung flood control projects from Lahat. 2016 to 2025, ang total po nito is about 29,354, if Yeah. I'm not mistaken po. Yeah, sorry. Anong period covered nung mga in-inspect nyo? 2016 to 2025? To 2025, Mr. Chair. As of the other day po, as of November 12, Mr. Chair, ang AFP-PNP po
yung field validation po nila, ang total po is 10,075 na po ang na-validate nila. Initial field validation pa lang po to. And of the number, 252 po ang na-identify nila. So may increase po na 52 flood control projects from the figure in October, Mr. Chairman. 470 na, plus. 472 kasi kung 420 plus 52, so 472 na yung ghost. Yes, Mr. Chairman. Magkano total nun? I don't have the figure, Mr. Chair, pero ipakuha ko po. Yeah. So at the rate na nag-increase yung numero, pwede nyo ma-project, hindi ba? Yung rate of increase? Yes, Based on the base number, compared do sa ghost projects, anong rate of increase? Kung pagbabasehin yung initial na 420 out of 8,000. I will have my staff check on it, Mr. Chair. Let me just report. Alam nyo, kaya ako interesado, gusto kong makuha yung cost. Kasi Yes. pwede magbase rito yung DOJ, doon sa sinasabi lang restitution. Kasi kung ghost, wala talagang pumasok. Lahat pumasok sa bulsa, ghost eh. Di ba? Yes, Mr. Chair. Kung ano man yung legend nung pumasok na pera, pero sa bulsa pa rin ng private yun, wala napunta sa gobyerno para sa actual na flood control project. So kung sa 420 ghost projects, 29.7 billion, nasa 472 tayo ngayon, so more or less, mapoproject natin moving forward. And since sabi mo hanggang 18,000, so far ang na-inspection? Mr. Chair, yung AFP-PNP po is 10,000. 75. Opo. So additional 2,000 from the original 8,000. Yes, Mr. Chair. Ang nadagdag ngayon, 52. 52 So po. doon ka makakakuha ng projection, di ba? Yes, Mr. Chair. Pwede mo tulungan mag-compute? Yeah, Tingnan natin rate of increase para ma-project natin yung magkano total na nawala. Yung total as in zero sa gobyerno and 100% na pinagati-hatian. Contractor, DPWH, legislators, and whoever else. Based po sa computation Sige. po ni RD sa 114% ang increase. Ha? Hindi, malaki masyado. Masyado 114, malaki yun kasi baka hindi. Based on numbers yun, Mr. Chair, from 220, tapos based on information, plus 252. So No. that's more or less 114 yung increase na as marked. No, 52. 52 ba? 252. Ang nadagdag. 52 lang. 52 lang. 52 lang. Oo. Sorry po. Sorry po. So, naging 472. So, yung 420 doon sa 8,000, yung 52 doon sa additional na 2,000 plus. Doon kukuha ng rate of increase. 220. That's almost 23% po. 23%. Increase. So, kung 1.001 trillion, hindi, ano pa lang yun? 2023 hanggang 2025 pa lang yung sabi ko. Kung 2016 hanggang 2025, magkano total ng flood control projects, yung appropriations? We'll get the figure. Then government should be getting back that amount at least. Hindi pa natin binibilang yung substandard. Di ba? Kung ang nawala na 29.7 do sa 420, tapos naging 472, doon tayo mag-compute kung magkano sisingilin natin do sa mga kakasuhan natin. We will submit in a little while, Mr. Chairman. Sige, please. For the meantime, Mr. Chair,